Yung magpalang araw po sa ating lahat. So nandito po ngayon tayo sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. Meron lang po akong tinitingnan dito na house and lot. So meron siyang mango trees. At ito po ay ito yung right of niya. Napakalapit lang naman sa barangay road. Tapos may gate siya. Kasyang kasya po kung ano mang truck yung pwede nyong ipasok dyan. Pwede po. At maluwang po yung right of way na mga ilang meters lang naman po yan, mga 10 ganun. Tapos ito property na po ito ng ating area dito sa Balongaw, Pangasinan. So parang ano to, house and lot, tas may farm. Ito po ay dating mango farm, tinanggal yung mga mangga kaya medyo ano na po. Tapos yan yung isang bodega po nila, bodega po yan or garahe ng kanilang traktora at yung harvester. Ayan, harvester po yan. So pwedeng package yan, pwede naman hindi. So ito yung kanilang garahe sa harvester at sa kanilang traktora. So that package po yan pag sa presyo po na 13 million, pero pag sa 12M naman hindi po kasali yung dalawa na yan. So ito po ay may mangga na I think ano yan nasa 10 piraso. So hindi ko lang po nabilang, pero parang nasa 10 piraso po lahat yan hanggang dun sa may malapit sa bahay. Ayan, nakabakod po itong diretso. So wala tayong maging problema sa bakod dahil nakabakod na po ito ng pader po ang kanyang bakod, hindi po sa cyclone or barbed wire. So itong daan naman papasok sa bahay ay napakalapad naman. So hindi po tayong may problema kung gusto nyo magtanim po dyan, kung ano pong gusto nyo itanim, gulay or ano man, mais, pwede po dyan. Pwede rin po gusto nyo magpalay dyan, pwede rin po kung gusto nyo itanim ng mga palay. Pero mas maganda po mga prutas ang itanim nyo po dyan. Or kung gusto nyo po talagang may tanim-tanim na gulay lagi every year ay maganda po dyan at wala po kayong maging problema. So mga saging naman, at kung deep well naman dito meron siyang deep well, pero sa lugar na to may nawasa na, alam ko nawasa yung nasa bahay, tapos may deep well ulit sila. So ito po yung part, may mga tanim din pong suha. Ayan, suha po yan, tapos buko. Ayan yung mga tanim-tanim po nila dito. So kung makikita nyo, nakapader po talaga siya. Tapos dito sa part na ito kasi yung dating gate nila, pero yung right of way yan ay hindi po sa kanila, kaya ngayon sinarhan na po yan at bumili po sila doon sa harap ng right of way. At mas malapit po kasi doon ang barangay road, tsaka mas maluwang. So ito naman, ayan, pag ano po siya, pero may space pa po dyan. Paglabas mo po ng gate na yan, space pa po yan. Ayan, space pa po yan ng ating property. Yan pa rin yung pader niya doon sa kabila. Yun, pader pa rin po yan. Pero itong bahay, nilagyan pa rin ng gate. Ayan, kung gusto nyo namang tanggalin yan, pwede naman. Kasi yan ay parang ano lang po ng ating seller, yung baga maging private para wala nang pumasok. Kasi pag pader, pwede pang pumasok. Pag yung gate na yan ay mataas, wala nang makakapasok yan. So ito po yung sa side, sa likod. Ayan, at makita nyo may mangga pa dyan. Ayan yung mga mangga. So bilang ko nasa 10 eh. So mayroon pang mga bukod, mayroon pang building dyan na pinapagawa. Gagawin sana yan na kunuhan or rice mill, kaso hindi na natuloy kasi nga sa hindi po inaanong pagkakataon ay yung asawa ng ating seller ay kinuha na po or wala na. So ito po ay yung bodega rin yan, titignan natin mamaya yan, papasukan ulit natin. Tapos ito po yung gagawing rice mill. Pwede rin yung gawing itong kumbaga kung ano yung pwede yung gawin, bahay or garahe or ano man. So or stock room. Pero napakalaki po yan, napakaluwang po yan. Yung naumpisa na yan, hindi natin, marami kang pwedeng gawin dyan. Hindi ko lang kung ano po yung mga gustong gawin ng ating mga makakabili nito. So nakapader po yan palibot. Ayan, ito naman yung sinasabi ko na gagawin sanang rice mill pero hindi natuloy.
dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. So yun po yung pinanggalingan natin kanina. Ito po yung mga pader niya, at syempre meron po siyang mga tanim po dyan. Meron po yung langka, gano'n. So langka, buko, yung mga yan. Meron po yung, alam ko meron po itong mga mangga dati ito kaso pinutol at ginawang farmlot na lang, ginawang pagtaniman ng mga gulay at kung ano-ano pa po. So napakaganda po nitong part na ito, or ang property na ito, dahil pwede mo rin siyang gawing maliit na resort balang araw. Yun nga lang, po yung presyo niya, dahil sabi 12M fixed price, pero sabi ko naman baka pwedeng tumawad, pero sabi niya hindi daw. Pero pag buyer naman ang tatawad, siguro ay mapagbibigyan naman po tayo ng ating seller. So ito po yung isa sa deep well nila. Ayan, deep well po yan, at din po yan, deep well. So may mga gagamitin ka, dalawa po yung deep well or tangke nila. So wala po tayong maging problema sa tubig, kasi may nawasa din po sa part na iyan. So kuryente, wala din problema. Kasi malapit lang po ito sa bayan ng Balungaw. Ako dito ay nasa lang, sabihin na nating almost 2 kilometers or 2 kilometers more or less mula po sa bayan ng Balungaw. At mula sa highway ito, nasa lang, sabihin na nating wala pang 200 meters or 200 meters more or less, nasa highway ka na. So ito po, mayroon din po siyang parang visiting area. So napakaganda po. Ayan, mayroon din po siyang matawag yan, yung ginagawang kape. Ayan, chocolate pala, ginagawang kape or chocolate, kukwa pala yan. So ayun, ito po ay magandang investment, kumbaga sa mga gusto pong mag-invest ng ganito. Yung bahay kasi napakaganda naman, wala naman pong masyadong papagawa na, or kung gusto mong baguhin din yung pintura, pwede naman po. At ito po ay napakaluwang yung space. Pwede kang maglagay ng may garahe din po yan actually. At wala ka nang gagawin sa bahay, kundi magdadagdag ka na lang kung ano mo yung gusto mong ilagdag. So napakaluwang hanggang dun. So ito na yung bahay, at pasukin po natin. At tara, ito po yung bahay po ng ating seller. So ang seller po natin from La Union, at nag-meet po kami, pumunta po sila dito sa Balungaw para ipakita po yung kanilang bahay. So dito naman po ay pwede mong palitan yung mga upuan na yan. Ito po yung kanilang bahay. Ayan, napakaganda naman po, wala naman pong sira o anuman, dahil meron din pong naglilinis dito. So mga gamit, wala pong matitira, kukunin po lahat ng gamit, maliban lang po sa mga nakadikit dyan sa taas. Yan, yung mga nakadikit na yan, hindi na po yan kukunin. So yung lamesa, kukunin po siguro yan, wala pong matitira. Sa mga bedroom, yung mga kamas, kukunin po yan. So may malaking salamin din po ito. Ayan, napakalaki. So ang kwarto po nito, bilangin natin para po makita po ninyo. Ngayon ko lang din napasok ito, isang kwarto po yan. Ayan, pero yung mga bed, hindi po yan maiiwan. Kukunin po daw po ng ating seller. So pwede ka namang magpalagay ng aircon po sa kanya-kanyang kwarto. Yan naman yung palabas ng garahe. Ayan, napakaluwang po dyan ng garahe. Ito naman yung pangalawang bedroom. Ayan. So walang aircon, pwede ka rin pong magpalagay pa rin ng aircon dyan. Maluwang naman po yung kwarto, or pwede ka pa pong magpalagay ng hanging cabinet. Saka ito naman yung pangatlo. Ito yata yung master's bedroom. Ayan, may nakaabang pong paglalagyan ng aircon, window type nga lang. Ito naman yung kanilang CR. Ito yung CR po ng ating master bedroom. So okay naman po, nakahiwalay po ang shower room. Ayan, so may shower room, tapos meron po siyang yung CR. So ito po yung master bedroom po natin. Ko yan yung palabas ng garahe. Tapos 3 kwarto.
wala nga lang aircon. Walang aircon. So, pwede po kayong magpalagay. Basta yung mga gamit, hindi po siya maiiwan. At the same time, hindi po matatanggal yung mga nakadikit na, kumbaga yung mga cabinet na hanging cabinet dun sa kusina. Yun po yung hindi po matatanggal. Yun po ang maiiwan. So, napakaganda rin po nito. Ang luwang ng bahay na ito. At wala po tayong, kung meron ka ganitong kalaking pera, maganda rin po siyang investment kasi magpatayo ng bahay ngayon, napakalaking halaga na po yan. Siguro malaki-laki na rin po ang gagastusin mo dyan. So ito ay may sukat pala na 6,000 square meter. 6,000 square meter po ito, at ang presyo nga nito ay 12M pag di kasama po yung traktora at reaper. So ito yung CR sa labas. Nakalimutan ko pong ipakita. Ayan yung CR sa labas. Nakahiwalay din po yung shower room niya, yung may kortina. So, maganda po. Pwede ka pa pong magpalagay ng ano doon sa labas. Meron din po doon parang bahay ng magiging kasama o caretaker sa labas. Papakita ko po mamaya para makita po ninyo. So, tara, puntahan po natin. Ito po yung sinasabi ko na pwedeng gawing bahay or kwarto o tulugan ng magiging kasama. Ito po yung mga langka. Ayan. So ito po yung parang kwarto or pwedeng gawing bodega ito. Pwede. So ilang langka pala yan. So yan, CR din po yan ng sa labas. Hindi nga na lang nalilinisan. Ito naman yung room. Ayan. Pwedeng gawing room kasi ginawang bodega sa ngayon. So, kung magiging kwarto po yan ng katiwala o kasama, pwede po. At wala po siyang magiging problema dahil may CR na din po sa labas. So, tubig naman, sigurado pwede mong lagyan kasi may nawasa dyan or yung deep well na lang ang gamitin. At ito po yung palabas ng ating area. Muli ulitin ko, ito ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. May sukat na 6,000 square meter at mayroong 10 mangga. Meron din po itong mga buko, langka, madri cacao, ganun po. At iba't ibang klase pa po. May dragon fruit nga yan pero parang pasira na, pwede naman pong palitan. So ayun, muli ito ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. May sukat na 6,000 square meter. At napakaganda po nito. 12 million pag yung bahay lang. At kung yung lahat naman po, kasali yung reaper, tsaka yung harvester at traktora, ito po ay 13 million pesos only. Ito naman po ay titulado at pangalan po ng ating seller at yung kanyang asawa. Nga lang, wala na po yung kanyang asawa. So, kailangan pa rin po ng extrajudicial settlement. So, yan po yung bahay. Nakabakod din po siya. Nakahiwalay yung bakod niya. At nakahiwalay din po yung bakod ng property. So, napakaganda po nito. Sana magustuhan nyo po dito sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. At ito po ay pwede nyo pong i-develop kung gusto nyo pong gawing maliit na resort. Pwede rin po. Alam nyo, balang araw yung mga tabing lupa po ay ibenta. So, sana magustuhan nyo po ito. At yung mga manggan sa likod, di po kasali yan. Kung may pagkakataon na ibenta po yan, di baka sakali makauna po tayo. Saka sakali na iyan po ay ibenta. So, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Ayan po yung aerial view ng ating area. Ayan po ang kanyang bakod. Yung nasa gitna po, hindi po yung dito sa gilid. Ibang property. Iba rin po ang may property. Yan po yung daan. Yan po yung barangay road. Then palabas po yan ng highway at papuntang bayan ng Balungaw, Pangasinan. Ayun, muli maraming salamat sa lahat po ng followers po ng channel Joel Ladlag. At sa mga bago pa po, please like and share. And don't forget to hit the notification bell upang updated po kayo sa susunod pa naming mga videos. Maraming salamat po. God bless you all.